Mag-usap tayo. Anong balak nyo? 10 taon na nakalipas, pagtatayo ng Zipping Building, nagkaroon ng aksidente. Namatay ang iyong ama. Pagkatapos noon, ikaw pa napagbintangan at tukulong. Sa huli, malapit ka na nabulok sa kulungan. Ano man ang pakay nyo? Wala akong interes. Kung wala kang interes, hindi ka sana pumasok sa C Corporation. Ano ba talaga ang pakay nyo? Pareho na sa iyong pakay namin. Pabagsakin ng pamilya si. Bakit ko may paniniwalaan? Ang pamilya si ang pumatay sa ama mo at sila lang sumira sa kapatid kong babae. Ang galit ko sa pamilya si ay hindi mas mababa kasi sa'yo. Bukod pa doon, kung ikaw lang mag-isa, hindi mo sila kayang galawin. Wala kang ibang pagpipilian. Tama ka. Matagal akong nasa pamilya si. Nakapag-ipon ako ng maraming ebidensya. Sa tuwing isinusumiti ko, ibinabalik lang mula sa itaas. Hindi ko kayo matutulungan. Kaya pakiusap, umalis na kayo. Pero kung ebidensyang ito ay isusumiti ng asawa ko si Mr. Ken, iba ang kalalabasan. Ikaw? Itong mga ebidensya na hawak namin ngayon. Mga malisyosong meeting, pagpipigas sa mga negosyo, pero hindi pa sapat. Kulang pa ng matinding dagok. Itong mga dokumento, maaari rin namin ibigay sa'yo. Iyan ang patunay ng aming sinseridad. Anong pwede kong gawin? Kung sakaling makukuha ni Zuyang ang kapaki-pakinabang na ebidensya at tinagdag ang hawak natin, tsak na mapapabagsak ang C family. Sinsyong, kapag nakaganti na tayo, anong balak mong gawin? Kapag umalis na si Seng Shen, isasama ko siya sa paglibot ng mundo. At si Kinshao, Anong kinalaman ng Ken Shao? syempre wala. Ako na nag-iisip ng sobra. Sinsyong, kapag natapos ng paghihiganti, may gusto kong sabihin sa'yo. CEO ng Ken Group, nakita kagabi kasamang Charles Whitworth. Dating pag-ibig versus kasalukuyang asawa. Si Ken Shao rin ang nandito, sa parehong hotel pa. Sa tingin mo, baka madiscover niya tayo. Malabong mangyari. Kung nag-aalala ka, mas mabuti pang gamitin natin ang maayos ang balitang ito. Anong ibig mong sabihin? Mauna tayong umatake? Sinsyong, Kayo? Sinsyong, hindi kami tulad ng iniisip mo. Mr. Ken, hindi ito patas. Pwede lang opisyal magsunog ng apoy, pero bawal sa karan ng tao magsindi ng ilaw. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Sumama ka sa akin pa uwi. Ipapaliwanag ko sa'yo. Miss Ye, nagkamali ka ng akala. Wala talagang kahit ano sa amin ni Kuya Xiao. Kasalanan ko lahat. Miss Ye, ang sabi mo, parang halos nakasulat na sa mukha niyo na natulog kayo at magkasama. Yes, Sinsyong. Sinsyong, huwag kang padalos-dalos. Hindi pa kita natatanong. Bakit magkasama kayo ni Churan? Bakit ko kailangang paliwanag sa'yo? Tinulungan lang kita. Wala nang iba. Sinsyong, itinulak mo ba ako sa ibang babae? Kung may problema ka sa utak, magpatingin ka sa ospital. Sila Yin. Ito na huling beses. Ken Shao, sa huli, magiging akin ka rin. At ako lang pwedeng maging sa'yo. Sinsyong, hindi ba parang sobra ng laro mo? Paano kung hindi siya dumating? Kung hindi siya dumating, ibig sabihin, wala akong halaga sa kanya kung dumating siya. Sakto lang. Dagdagan natin ang apoy. Para mahulog ang loob niya sa'yo. Tapos, ako ang papatay. At siya ang aabot ng kutsilyo. Balak mo bang si Sizo nagtirahin? Kung negosyo lang pamilisya sisirain, hindi pa sapat yon. Ang mga ginagawa niya kay Seng Shen, gusto kong doblang ibabalik niya. Ayun na siya. Sabihin mo, paano niya nagawa yun? Siya pa mismo nagsabi sa akin na wala siyang kinalaman kay Silan Yin.
Huwag ka naman isang malaking hindi pagkakaintindihan lang. Kalokohan! Niloko pa niya ako. Anong panluloko? Pumunta siya sa business trip, pero siya pala kasama si Lanyin. Ganon ko siya kamahal. Paano niyo ako nalakong ganyan? Hindi mo na kailangan mag-abala. Hindi mo na kailangan mag-abala. Bawiin mo na mga iniisip mo. May asawa na siya. Ano bang kinakatakutan mo? Sa puso niya, ako lang ang nandyan ngayon. Ano pa bang dapat ko ikatakot? Kung hindi ka takot, hindi ka magyayabang na ganyan. Matagal na akong wala sa eksena. Kaya payo ko sa'yo, mas mabuting tanggapin mo na lang ang realidad. Kung mahal ka ba niya o hindi ko alam. Pero maraming lalaki may gusto sa kanya. Kung anong magagawa mo, kayang gawin ng iba. Sa palagay mo, hindi ba siya matitinag? Pero, walang mas nakakakilala sa kanya kundi ako. Sinsyong, sana manatiling malinaw ang isip mo. Huwag kang gumalaw. Nagsisising na ako. Anong pinagsisisihan mo? Hindi ko dapat minahal si Kensha. Pinakain kita tinalagaan ng ilang taon. At yan ang kaya mong gawin? Hindi ko rin inakalang ganito, Papa. Naalala mo pa ba kung paano kita tinuruan mula pagkabata? Kung hindi ka makakakita ng benepisyo para sa pamilya, ibig sabihin wala kang silbi. Isang tinapong piraso. Natandaan mo ba yon? Aking mahal na anak na babae. Naaalala ko po pa. Palagi kong naaalala. Pa, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sigurado mapapabagsik ko si Shinshong at mabaho si Kensha. Yes, Sinchong. Itong babaeng si Sinchong. Parang kakaiba. Ate? Nandito ako. Ikaw ang ate ko? Ako si Ate Singshen. Kahapon, nagkaroon ba siya ng reaksyon? Medyo hindi ko inaasahan. Ibig sabihin, nahulog na siya sa'yo. Pakiramdam ko lang, hindi pa sapat. Ikaw, seryoso ka ba? Pinakasalan niya ako. Medyo kawawa naman siya. Pero ano naman ngayon? Dalawang hakbang na lang layo. Para maganti ang malaking kaaway. Hanapin mo kung nasa si Siway. Hindi na ako makapaghintay. Sinchong? Sinchong? Hanapin yung asawa ko! Bilisan nyo! Ikaw nagdala sa akin dito? Sobrang tapang mo ah! Talagang nakakaliw. Kung hindi ako matapang, hindi ko maimbit na si Mr. C dito.
Ngayon, kusa kang lumapit. Sakto lang. Ang luma at bagong utang, sabay nating kwentahin. Anong balak gawin ni Mr. C? Pinahamak mo ang pamilya C sa ganitong kalaking proyekto. Kailangan ko namang bumawi kahit papano. Pero, ako sa mga bagay na ginagawa ko, may isang prinsipyo. Kung babae, pwede akong magbigay ng palugit. Basta ikaw, papaligaya mo ako ng gusto. Baka naman si Mr. C. Wala namang tapang para doon. Mr. C, nagkamali ako. Pakawalan mo ako. Ito nga new mo. At ang mga matang iyan, sobrang kamukha ng isang batang babae na nakalaro ko noon. Sa dami ng taon, hindi ko siya nakalimutan. Kinsho, huwag kang padalos-dalos. Darating na si Kinsho! Ah! Ah! Kung alam ko lang ng ganito, bakit pa ako nag-aksaya ng lakas? Walang hiya ka! Anong balak mo? Ngayon nandito na tayo. Siyempre, hilain na rin kita para mamatay ng sabay. Huwag kang maglakas ng loob! Pero bago yun, may isa pa kong utang na dapat isingil sa'yo. Itong bagay na ito, ilang taon na napahamak. Bakit pa dadalhin pababa? Ano bang gagawin mo? Si Jong! Si Jong, ayos ka lang ba? Ano bang ginawa niya sa'yo? Nakita mo ba? Nagbayad siya ng kapalit. Nagbayad siya ng kapalit. Hindi pa sapat! Hindi pa sapat! Mr. Kin, maaaring nabigla si Ginang. Dalhin muna natin siya sa ospital. Kin Xiao! Iligtas mo ako! Shinsong. Maghanap ng tao para magbantay dito. Ano mang balita, hindi pwedeng ilabas. Tandaan mo, pag umaga na, siya ko muna siya dalhin sa ospital. Gising ka na. Wala ka bang gustong itanong sa akin? Tungkol kay CY, paano mo gustong ayusin ito? Si Mr. C ay nagtangkang gahasain ako. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Bago kumilos, inihanda mong CCTV, hindi ba? Sa ganitong paraan, mas madaling ayusin ang bagay na ito. Ano bang lahat ng alam mo? Ano bang lahat ng alam mo? Yes, Insyong. Bago mo ginawa ang lahat ng ito, naisip mo bang sarili mo? Sarili ko. Mula na mangyari kay Sheng, wala na ako sa sarili. Eh ako, anong tingin mo sa akin? Isang piyesa. Isa lang akong piyesa sa laro mo. Hindi ba? Nagpagkasal ka sa akin. Sinadya mong sirain ang bidding. Sumali sa project team, kasama na pati ang nangyari ngayon. Alam mo ba, nang malaman ko may balak si Mr. C sa'yo, tsak na ipaghihiganti kita. Kung sakaling magkaibang resulta, naganda ka pa rin ng CCTV, hindi ba? Tama ba? Oo, lahat ng sinabi mo, tama. Kung alam mo na noon pa, bakit hindi mo ko nilantad? Lumayo ka sa akin. Ngayon mo palang sinabing lahat ng ito. Huli na ang lahat. Dahil natakot ako. Natakot ako na kapag malaman mong lahat, iiwan mo ako. Tama. Iiwanan kita. Dahil, hindi ko kailanman balak
Napapapasukin ka sa mundo ko. Kaya ako naghihintay. Naghihintay na sabihin mong lahat. At tutulungan kita. Tulungan kita maghiganti. Pwede ba? Sino nagsabi sa'yo na makialam? Sino nagsabi sa'yo na tumulong? Akala mo ba sa lahat ng ito, maiilam ako sa'yo? Ang gusto ko lang, gumawa ng tatahakin mong landas. Lumabas ka! Lumabas ka ngayon din! Sinsyong! 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 Masakit ba? Sa hina ng lakas mo, paano ko masasaktan? Sabi ng doktor, dahil sa matinding emosyon mo, kaya nawalan ka ng malay. Kumusta na? May masama ka pa bang nararamdaman? Patawad. Sinsyong, ang lahat ng ito, hindi para pilitin kang ibigin ako. Ang gusto ko lang, mabuhay ka ng masaya. Kung ang paghihiganti sa kanila ang makakapagpasaya sa'yo, gawin natin yun ng magkasama. Pwede ba? Maraming charity project ang pamilya pero kasabot naman sila ng mga iligal na auction para silang mga ahas at taga sa iisang lungga. Isang taon na nakalipas, sa isang proyektong sinuportahan, pinuntahan nilang ampunan. Nalako kami ni Sanction na lumabas para sa turnover. Pagmulat ko ulit, nasa ilalim na kami ng auction house. Sa pagpupumiglas ko, nasugatan ng mukha ko, kaya hindi nagawa ni Seward na sa pilitang angkinin ako. Pero, ginamit naman nila ako para takutin si Sanction. Pinilit nilang painumin siya ng gamot. Kaya si Sanction ay humantong sa pagkasira ng puso. Tama na, Sinsyong. Huwag ka nang umiyak. Huwag mo nang isipin yan. Kaya, mula nung araw na yun, nangako ako na ang pamilya ay dapat magbayad. Ang sakit na idinulot nila kay Sanction. Kailangang ipadama ko sa kanila ng libo ng ulit na balik. Mangyayari yan. Sasamahan kita. Siguradong magbabayad sila. Mr. Kin, itong ginagawa natin, wala bang problema? Palihim mong hinarangan ang proyekto ng Pamilya C. Kapag nalaman ng matandang ginang, ang Pamilya C ng Daraya, itong proyektong ito, tsak na magdudulot ng kamatayan. Paano naman ang mga proyekto natin kasama sila? Huwag mo munang galawin. Hintayin si Singshong na makahanap ng ebidensya at saka natin itigil. Siguraduhin mong mabantayan na yun. Dapat tiyakin ang kaligtasan ng mga tauhan. Opo. Pa! Ayos ka lang ba? Si Kinshawat ang malanding babaeng yon. Hindi ko sila patatawarin. Pa, huwag ka munang magalit. May kooperasyong patay sa pamilya Ken. Hindi pa agad magkakaproblema. Kung hindi mapanatili ang lalaki, yung kumpanya, hindi mo mapapanatili. Ano pa bang kaya mong gawin? Sabihin mo, kumusta na ang kumpanya? Kamakailan, hindi ko alam kung sinong laban sa pamilya nawalan tayo na ng proyekto. Sino? Sinong may lakas ng loob at naglakas loob na kalabanin ng Pamilya C? Sa ngayon, hindi pa natin alam. Talaga bang ang Pamilya C ay mawawasak sa kamay mo? May kooperasyon pa naman sa pamilya Ken. Wala pang problema. Lanyen, hindi ba't nailigtas mo noon ang matandang ginang ng Pamilya Kin? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagawin mo kung bumagsak ang Pamilya C. Kasama mo silang mamamatay. Naiintindihan ko na, Papa. Bakit ngayon ka lang? Akala ko napahamak ka na. Hindi. Ayos lang ang lahat. Sige, Xiao. Wala naman siyang problema, hindi ba? Si Ken siya. Nakipag-usap na ako sa kanya ng diretsahan. Mabuti naman siya, gano'n lang kasimple. Nagkasundo na kayo? Wala pa akong nakikilala na katulad ni Ken siya.
Hindi ko lang siya napansin noon. Bakit ka nandito? Sinabi mong lalabas ka lang sandali, pero ang tagal mo na. Susunduin na kita pa uwi. Kung ganon, aalis na muna kami. Mauna ka muna. May mga salita lang akong gustong sabihin kay Churan. Magkaibigan kami ni Shuran. Huwag kang basta magselos. Umuwi na tayo. Sinchong, tamang-tama. May gusto rin akong sabihin kay Mr. Ken. Maghintay ka na lang sa kotse. Hintayin mo ako. Si Sinchong kasi, mabagal pagdating sa damdamin. Pero ikaw hindi. Mr. Chu, sana alamin mo ang hangganan mo. Mr. Ken, ibig mo bang sabihin, gusto mong putulin ko ang ugnayan namin ni Sinchong? Kung ako ang masusunod, oo. Pero alam ko, wala akong karapatang gawin yun. Ang gusto ko lang si Mr. Chu, itigil ang hindi dapat iniisip. Uulitin ko lang, kung mas mabuti ka sa kanya kaysa sa akin, hindi siya matitinag. Kung mahal ka ni Sinchong, ano pa ba ako? Siyempre, hindi ko ibibigay sa yung pagkakataon na yun. Kung ganun, Mr. Ken, bakit mo pa ginagawa ang walang saysay na bagay? Qin Shao, totoo ang kakaibang kapalaran. Ako, nasa tabi niya ng sobrang tagal, ni minsan hindi niya ako pinansin. Pero sa maikling 6 na buwan, inibig ka na niya. Ang damdamin kasi, hindi mo mapipilit. Sana, huwag mo siyang biguin. Sinchong, ikaw at si Churan, paano kayo nagkakilala? Bakit? Wala naman. Naiintriga lang. Ako si Shuran. Nakakakilala kami sa ampunan. Nung kinuha kayo ni Singshan, nasan siya nun? Ako si Sinshan. Nasa daan kami. Nahimatay at tinala. Kami ni Churan. 1 taon pa lang ulit kami nagkaroon ng contact. Magaling ba siya? Sa computer, may talento talaga siya. Pero ang gusto mo, ako pa rin. Bakit pati ganitong selos, pinapansin mo pa? Kasi, medyo natatakot ako. Natatakot? Ang bait niya sa'yo. Kaya medyo natatakot ako. Takot ka na maagaw niya ako? Hindi. Kung hindi, bakit ang higpit ng yakap mo? Yung telepono. Yung telepono. Hayaan mo. Sagutin mo muna. Ang ingay kasi. Hello? Kensha, pumunta ka na sa ospital. Sila niyan, may tumor siya. Di ba maayos naman siya? Bakit biglaan naman? Ngayon na siya biglang nahimatay. Kaya natuklasan. Huwag ka na magdaldal. Pumunta ka na dito sa ospital. Hindi ako pwede pumunta. Ako eh. Ano ba sinasabi mo? Kung hindi dahil kay Lanyan, ako na sana namatay noon. Dali, pumunta ka na dito. Ano nangyari? Wala naman. Tinawag ako ni Mama. May kailangan siya sa akin. Pumunta ka na. Hintayin mo ako.
Gusto mo mamatay ulit ako ngayon? Tita, Naiintindihan ko. Gabi na. Bakit gising ka pa? may nangyari ba sa mama mo? Wala naman. Naayos na. Wala kang dapat ipag-alala. Sige, matulog ka na. Sing Xiong, kung sakaling Ano? wala naman, sa mga susunod na araw, baka maging abala ako sa kumpanya. May bagong proyekto bang kumpanya? Wala naman akong narinig. Baka may nangyari sa kumpanya? Wala. Yung kumpanya lang, magkakaroon ng kulang sa puhod. Maraming bagay na kailangan akong umawak mismo. Kaya medyo magiging abala ako. Sige. Halika na. Kumain na tayo. Lahat ng ito'y para sa akin. Anong okasyon ngayon? Bakit ang bait mo sa akin? Di ba sabi mo, magiging abala ka sa mga susunod na araw? Pinabawi ko ng maaga. Sige, kumain na tayo. Hello? Sige, naiintindihan ko. Papunta na ako. May kaunting bagay sa kumpanya na kailangan kong ayusin. Ikaw munang kumain. Pero, Hindi ba kanina maayos lang siya? Bakit biglang ganito? tumanggap sila niya ng tawag. Nagka-problema ang pamilya si. Nalungkot siya. Kaya ito, alamin mo para kay Lanyen kung ano talagang nangyayari. Sabi nila, kamakailan, may tumatarget sa pamilya si at nawala sila ng maraming proyekto. Ma, tungkol dito, huwag na kayong makialam. Ano bang sinasabi mo? Ilang taon na tayo may ugnayan sa pamilya si. Bukod pa roon, utang ko kay Lanyen ang buhay ko. Lanyen, may nararamdaman ka pa ba? Kuya Xiao, Lanyen, sabi ng doktor, kailangan mo pahinga ng madalas. Lanyen, anong ginagawa mo? Kuya Xiao, Tumayo ka muna. kasalanan ko lahat noon. Hindi ko dapat pinahirapan si Missy. Dapat hindi kita ginulo. Talagang alam ko lang pagkakamali ko. Kuya Xiao, tulungan mong pamilya si. Tumayo ka muna. Kung hindi ka papayag, hindi ako tatayo. Ilang buwan lang ang itatagal ko. Isipin mo lang na naawa ka sa akin. Hayaan mo makalis ako ng panatag. Pwede ba? Lanyen, ako nang sasagot para kay Ken Xiao. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ni Ken Xiao ang pamilya si. Ma, Ken Xiao, sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari kay Lanyen, hindi na rin ako mabubuhay. Missy, si Siway talaga may ginawa tayo sa mga materyales. Nahanap niyo na bang mga ebidensya? Nakapag-picture na ako. Ilang araw pa. At yung mga responsable na batch na ito ay darating din. Maghahanap ako ng paraan para makakuha ng recording. Ikaw mismo, mag-ingat na rin. Tandaan mo, anong oras mo, unahin mong protektahan ang sarili mo. Missy, hintayin mo ang mabuting balita. Hindi ka pa natutulog? Hinihintay mo ba ako? Anong nangyari? Wala. Kanina, saan ka nagpunta? Di ba sinabi ko na sa'yo? Kamakailan, abala ang kumpanya. Medyo maraming trabaho. Kanina, tumawag si Zoe sa akin. Sabi niya, maganda ang proseso, hindi na magtatagal.
magbubuwag na ng pamilya si. Ganun ba? Pagdating ng panahon, sasama ka ba para samahan ako mong sumitin ng ebidensya? Walang dapat ikabahala. Ang ebidensya, nasa kanya na. Kailanman, pwede na nating dalhin. Hindi kailangan magmadali. Kensha, nagbago ka na ba ng isip? Sige. Naiintindihan ko. Sinsyong, may problema sa kumpanya. Aalis muna ako. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Magpahinga ka ng maaga. Sila niyan. Alam kong pasyente ka ngayon, pero kasal na ako. Kuya Shao, alam ko naman. Pero sa susunod, huwag mo nang gamitin ang mama ko para pilitin akong pumunta dito. Hindi ako. Si tita lang ang naawa sa akin. Kaya, Kukunin ko lang ang gamot mo. pa, sigurado aayusin ko ang lahat. Si Kuya Shao, hindi lalaban sa gusto ni Tita Ken. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya natin hindi mapapahamak. At saka, lumaki kami na magkasama. Si Kuya Shao, kahit hindi niya ako mahal, tsak na maaawa pa rin siya sa akin. Nandito ka na. Kagabi, medyo naging abala ako. Ken Shao, mag-usap tayo. Anong nangyari? Ang seryoso mo naman. Kagabi. Sinabi ko na sa'yo na wag na... Kuya Shao, biglang nahimatay si tita. Nasa ospital siya. Sinsyong, huwag ka muna magdrama. May importante talaga akong lakad. Anong lakad? May problema sa kumpanya. Bitawan mo muna ako. Pwede ba? Kung sakaling sabihin ko na hindi ka pwedeng pumunta. Ipapaliwanag ko pagbalik ko. Ma! Kuya Shao, Anong nangyari? hindi ko rin alam. Baka si tita masyado nang napagod sa pag-aalaga sa akin. Kasalanan ko ito. Huwag kakabahan. Kahit anong mangyari, ako ang aako. Missy, hanggang kailan ka pa magpapanggap? Si President Kin, sa ospital namin, hindi ko kayang kalabanin. Sabi ko nga, ako ang bahala. Bukod pa riyan, ang utang ng buhay noon ay parang isang alas. Kahit malamang pa ni Tita Ken balang araw na nagkukunwari lang ako, hindi niya po sisisihin. Oh, Tita, hindi ko sinasadya. Tita, Langen, paano mo nagawa? Tita! Monsieur, tinupad ko ang usapan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong pamilya si magbabayad ng kabayaran. Hihintayin ko magandang balita mula sa'yo. Ken Shao, huling pagkakataon na ito. Huwag mo na sana akong biguin.
Kuya Shaw, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat. May sakit ka pa rin. Bumalik ka na at magpahinga. Gusto kong hintayin dito si Tita lumabas. Kahit manatili ka, wala ka rin maitutulong. Bumalik ka na. Sige na nga. Pero, pag may balita, dapat ipalam mo agad sa akin. Hello? Ken Shaw, nagkaroon na natin ang pwedeng ebidensya ng krimen ng pamilya si. Sama mo ba ako pumunta sa presinto? Sinsyong, ang bagay nito. Pag-usapan na lang natin sa ibang araw, pwede ba? Sila Nyen! Sila Nyen! Sila Nyen! Gising ka na? Sino nagpadala sa inyo? Malalaman mo rin mamaya. Sinsyong, Alam niyo ba na pagkidnap ay labag sa batas? Miss Ye, ang ginagawa namin ay illegal talaga. Itong abandonadong pabrika sa kanlurang lungsod. Ano bang plano niyong gawin sa akin? Huwag kang kikilos! Sino ba kayo? Bitawan niyo ako! Ikaw pala. Hayaan niyo siya. Yising Sean. Kaya pala, mula pa nung umpisa, lumapit ka kay Kenshop para labanan pamilya si. Ngayon ko lang nalaman nang lahat ay para ipagtanggol ang Kuya Xiao mo. O iniisip ko lang na masyado kang tanga. Si Ken Xiao, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Bago pa ako makarating dito, nahimatay ako sa harap niya. At ngayon, malamang nandun siya. Sa labas ng pinto ng operating room ko. Nakamp mo ng gusto mo. Masaya ka na ba? Si Ken Xiao, sa harang pamilya namin, wala siyang kwenta. Yan ang hindi ko maintindihan. Ginawa mong lahat para sirain sa amin ni Ken Xiao. Tapos ngayon, sasabihin mo na wala kang interes sa kanya? Ye Shenshong, ako ang si Ken Xiao. Magkakabata sabay lumaki. Bakit naman siya dapat maagaw na isang babaeng hindi ko alam kung saan ang galing? Pero ngayon, bakit sinabi mong wala kang pakialam? Akala mo ba ako katulad mo? Na puro laman ng utak ay kabubuhan tungkol sa pag-ibig? Kung wala ang pamilya si, kung wala ang papa ko, wala rin akong halaga. Para saan pang lalaki? Tama ng pag-aaksaya ng oras. Yung mga tanong mo, sinagot ko na lahat. Ngayong oras na para ikaw naman ang sumagot sa tanong ko. Sige, nasaan ang ebidensya? Managinip ka na lang. Ayaw mo sa mabuti? Gusto mo sa masama, ganun? Tigil! Dati, gusto ko dahil binigyan mo ako ng maraming kasiyahan. Ngayon, bibigyan kita ng mabilis ang wakas. Pero, alam mo, lahat ng plano ko ay para pabagsakin ng pamilya si.
Anong karapatan mong isipin na ibibigay ko sa iyong ebidensya? Ganun ba? Kung ganun, hahayaan na lang kitang makita ito. Anong ginagawa niya sa kanya? Pagkawalan niya siya! Tumahimik ka! Kung hindi natin siya patulugin, pag nagising yan, magwawala. Baka marinig ka pa. Huwag niyo siyang galawin. Pasensya na. Pero ngayon, hindi na pwede. Tatanungin kita ulit. Nasaan ang ebidensya? Ang ebidensya? Nilanok ko na. Kung matapang ka, buksan mo ang tiyan ko at kunin mo. Wag! 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 Kung ganon, sabihin mo na! Ate! 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 Pagkawalan mo siya. Yes, Shenxiong. Tatanong kita sa huling beses, nasaan ang ebidensya? Kung hindi ka pa rin magsasalita, isasama na kita sa bali na to! May isang USB! Nalaglag sa daan papunta rito. Ayan, ganyan ang tama. Kung ganon. Sinchong, Sa wakas, nagpakita ka rin. pasensya na. Kahapon nasa ospital ako. Kumusta na si Sengshen? Sabihin mo, Yung saksak na yun, tumama sa puso. sige. Alam ko na. Sinchong, kasalanan ko. Umiiyak ka na naman. Pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Sinchong, kausapin mo muna ako. Pagod na ako. Hayaan mo na ako magpahinga saglit. Sinchong, Sabi ko, lumabas ka! anong sinabi mo sa akin noon? Ganito mo ba talaga siya tratuhin? Nasaan ka kagabi? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Oo. Nung dinukot siya at nang wala ang kapatid niya, nasaan ka? Kasalanan ko ang lahat. Naging pabaya ako sa kanya. Suntukin mo na lang ako. Suntukin ka? Hindi pa sapat yan. Kinshao, tandaan mo, ang kasalanan mo. Habang buhay hindi mo mababayaran. Nasaan si Sinchong? Si Sengshen naman talagang nagkakabatang kapatid. Bakit mula noon hanggang ngayon? Lagi mo akong pinoprotektahan. Nung mga bata pa tayo, ganun na hanggang sa paglaki, ganun pa rin. Sengshen, pasensya ka na. Hindi pa makakasama si ate ngayon. Hintayin mo muna akong ipaghiganti ka, saka na kita susunduin. Pagdating ng oras na yon, si ate na magpoprotekta sa'yo. Hintayin mo si ate. Kapag gumaling na si Sengshen, dali natin siya para libutin ang mundo.
Sing Xiao. Ayos ka lang ba? Ken Xiao, maghiwalay na tayo. Ay. Humihingi ako ng tawad. Hindi na ako makikialam sa inyo. Pagkiusap, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Lumuhod. Mahirap ang gawin niyon. Bakit sa pagluhod mo? Kailangan ko na kayong patawarin. Patawarin ko si Ken Xiao. Ano naman tingin mo sa kapatid ko? Sa bagay na ito, hindi inosente si Ken Xiao. Alam ko. Nagkasala si Ken Xiao sa'yo. Umuwi ka na. Kung mag-iingay ka rito, walang magandang mangyayari. Tungkol sa divorce, sigurado ka na ba talaga? Gusto mo ba ipagtanggol si Ken Xiao? Hindi naman. Kaya lang, baka magsisi ka. Churan, sa totoo lang, sinasabi ng isip ko na dapat si Ken Xiao ang magbayad ng buhay para kay Sing Xiao. Ngayon gusto ko lang makipag-divorce sa kanya. Si Kid Xiao, hindi siya papayag. Hindi siya papayag. Tulungan mo na akong kontakin ng abogado. Alam na hindi kaya nagpasan. Pero may mga taong hindi nagigising. Tama ba ako, Ken Xiao? Lumabas ka muna. Alam ko na ang balak mong gawin. Yising Xiao, huwag mo nang saktan ang sarili mo. Ken Xiao, sa totoo lang, matagal ko nung iniisip. Kailan ko ba talaga naging mahal ka? Kailan? Yung insidente ng kidnapping. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Siguro, mas maaga pa doon. Parang, yung sinabi mo, huwag ko nasaktan ang sarili ko. Kaya, anong desisyon mo? Sige. Sincho, May iba ka pa bang sasabihin? Gumising ka. Alam mo ba kung nasan tayo? Anong balak mong gawin? Bitawan mo ako! Nung nawala si Seng Shen, dito siya nakahiga sa kwartong ito. Sinasabi ko sa'yo, kung gagalawin mo ako, sigurado pagbabayaran mo ito. Magbabayad?
Ano pa bang pwedeng mawala sa akin? Ye Shenxiong, kung malalaman ng papa ko, hindi kanya patatawarin. Silan Yen, hindi ka pa ba napapagod sa buhay? Laging nagmamaganda. Nagpapanggap ng mataas ang tingin sa sarili. Pero sa totoo lang, puro yabang lang. Isang kawawang walang nagmamahal. Ginawa ka na ng gamit ng papa mo. At si Kensha, hindi ka rin niya mahal. Sa buhay mo, wala kang makakamtan. Tumigil ka! Ano bang alam mo? Mahal ako ng papa ko! Ako si Lam Yen, ang nag-iisip tagapagmana ng pamilya si! Ang isang kawawa na nawala ng lahat, ikaw yon! Tama ka. Nang nawala si Sengshen, nawala din lahat sa akin. Kaya, wala na akong magagawa kundi hilahin ko yung lahat para sumama sa libing. Kita mo, 4 na bote ng gamot. Ang papa mo, si Kensha, at ako. Lahat ng nanagit kay Sengshen, walang kakatakas. Yisenshiong, nababaliw ka na ba? Huwag kang magalala. Mauuna ka na ng kaunti. Hindi na magtatagal. Ang papa mo, susunod din para samahan ka. Pagawalan mo ako! Pagawalan mo ako! Bakit andito ka? Anong ginagawa mo? Shenxiong, mahinahon ka. Bawal yung ginagawa mo. Bawal? Si Siwe at si Lam Yen, ang ginawa ba sa hindi bawal? Alam kong gusto mo maghiganti. Pero huwag mo namang isama ang sarili mo. At kung isasama ko man, bakit hindi? Sinabi ko na sa'yo, lahat ng nakasakit kay Sengshen ay dapat mamatay. Hindi ko siya naprotektahan. Dapat mamatay din ako. Hindi ganon, Shenxiong. Hindi mo ito kasalanan. Si Sengshen, kung nasan man siya, hindi niya gustong mamatay ka para sa kanya. Kung ganon, ano gusto mong gawin ko? Wala nang ebidensya. Patay na si Sengshen. Anong gagawin ko ngayon? Gusto kong mabuhay ka ng maayos. Ang natitira, ako nang bahala. Lahat ng nanakit kay Sengshen, pagbabayaran ko silang lahat. Eh, ikaw naman. Hindi ba may kasalanan ka rin? Tama ka. Kaya nga, mas lalo kang dapat mabuhay. Para makita mo kung paano kami bumagsak sa impyerno. Tutulungan mo ako. Ibalik mo yan sa akin. Shenxiong, huwag mong dungisan ang mga kamay mo. Sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa'yo? Kung gusto mo, iyon na lang yan. Kung nakabili ako ng una, makakabili rin ako ng pangalawa. Isa pa, huwag ka nang padala ng tao para sundan ako. Mr. Qin, yung dati natin proyekto kasama ang pamilya si nagkaroon ng malaking sunog sa construction site. Ngayon, wasak na. May nasaktan ba? Wala, pero ang sunog na yon sobrang kahina-hinala. Para lang may tagong lumang materyales, sinunog ang buong lugar. Masyado kong minamalit si Lan Yin. Mr. Qin, ang pamilya si naman, kapag nalaman nila na tayo ang gumawa ng kalokohan dati, ano naman ang gagawin natin? Kung ganun, harapan na lang tayo magbanggaan. May ipapakiusap ako sa'yo. Ilibing mo sana ako kasama si Sengshen. Sa iisang libingan. Akala mo ba kayang umalis na parang walang pakialam? Akala mo ba kapag nawala ka sa mundong ito, walang masasaktan? Para sa akin, mas mahalaga ka pa kaysa sa sarili ko. Joran, Sinabi ko na ito sa'yo. Hindi dahil gusto kong may sagot ka. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Huwag mong isugal ang lahat, lalo nang huwag mong talikuran ang sarili mo.
May mga taong nagmamahal pa rin sa'yo. At kung wala man sila, nandito ako, minamahal ka ng buong buo. Sinchong, lasing ka na. Matulog ka na. Pagising mo bukas, maaari mong alalahanin. O maaari mo rin kalimutan. Hindi ka pa rin sumusuko. Nandito ako para hanapin ka. Hanapin ako. Ngayon wala ng ebidensya. Gusto niya magiganti sa pamilya si hindi man lang iniisip ang resulta. Kaya gaya na nangyari noon, na kaya kong pigilan minsan. Hindi ko na mapigilan pa sa susunod. Kaya ang bagay na ito, kailangan nang matapos agad. Anong gusto mong sabihin? Nakuha ko na ang disk. Binura ng pamilya si ang ebidensya mula sa pinagmulan. Pero ang ganong kalaking materyales, kailangan pa rin pumasok sa accounting. Kaya sa panig ng pananalapi, i-check na may problema. Suriin ang accounting ng pamilya si. Akala mo ba ganun kadali? Hindi susuriin, kundi nanakawin. Ang bagay na to, kailangan ko ng tulong mo. Ikaw ang hadlang kay CY. Ako ang magnanakaw ng account. Dahil sa mama ko, ang seguridad ng pamilya si, alam ko ng malinaw. Ang tanong na lang, may tapang ka ba? Bakit ka nandito? Pareho lang tayo. Ang karawan nila Nyin. Okay ang araw na itatag ng sigil. Kinzong, sa oras na ito, hindi ba dapat abala ka sa palihim na paghahadlang sa pamilya ko? Bakit may oras ka para pumunta dito? Kahit nandito ako, Mr. C, pwede pa rin kitang hadlangan. Ganun ba? Kung ano man ang paraan, pwede mong ilabas lahat. O baka naman, kaya mong hukayin muli ang mga materyales mula sa abo. Wala akong ganong kakayahan. Hindi ko alam kung anong meron si Mr. C. Narinig mo na ba ang kasabihan na sa huli may ganti ang mabuti at masama? Kung may ebidensya ka, diretso kang pumunta sa pulisya para idemanda ako. Hindi mo kailangan magyabang dito. Mr. C, ang yabang mo. Anong ginagawa nyo? Hindi ba naghahanap pa ng ebidensya? Ibigay mo yan! Tignan mo kung mabuti, Mr. C. Tingnan mo ang mga magandang mata ko. Naaalala mo pa ba? Sino ka ba talaga? Isang taon na nakalipas sa ilalim ng auction. Sa tambakan sa kanlurang lungsod. Ang magkapatid mula sa ampunan. Naalala mo pa ba? Ikaw ang... Oo, ako yun. Kasama ng kapatid kong babae. Siway! Dumating kami para sila ng buhay mo. Alam mo ba? Sa mga taon na ito, tuwing naisip ko sa sanction, gusto kong batang ka ng buhay at hugatin ang mga litid mo. Ang sakit na hindi nung kay sanction. Gusto mo may batang limot-limong ulit.
Sensyong, isuko na lang natin siya sa pulisya. Sengchan. Tapos na ang lahat. Kamakailan, tungkol sa C-Group sa kasong peking material sa construction, opisyal nang isumite sa korte. Ayon sa ulat ng ilang media, ang presidente ng C-Group na si CY, sa loob ng maraming taon ay hindi lang nangurakot, nagpasipika ng mga proyekto, lumabag din siya sa kagustuhan ng mga babae, at nag-organisa ng kalaswaan. Saan ka pupunta? Kahit saan, basta malayo. Sensyong, ngayon nakapaghiganti na tayo. Yung nangyari noon, hindi lang kasalanan ni Qin Xiao. Alam po kung anong gusto mong sabihin. Ako at siya. Wala nang pag-asa. Sensyong, ngayon naman ay parang bumabawi naman siya, hindi ba? Bumawi. Si Sengshan ay wala na. Hindi na mababalik. Paano niya mababayaran yon? Pero sa nakikita ko, hindi mo siya malilimutan. Oo. Hindi ko makakalimutan. Pero, hindi ko na siya muling mamahalin. Huling pakiusap ko na lang. Sige, sabihin mo. Itong bahay, na ibabalik ko na. Paparating ng may-ari. Pakiusap, ikaw nang tumulong mag-ayos ng pagpapaalis. Ibig sabihin, hindi mo na ako hayaang ihatid ka sa airport. Pwede ba? Sige na. Salamat. Siya, ayos lang ba siya? Kung hindi, anong magagawa? Hindi mo na kailangan ganito kagalit sa akin. Alam ko naman, wala na talagang pag-asa sa amin. Qin Xiao, ang hina mo talaga. Anong sinasabi mo? Noon, kailangan pa magbanta siya ng kamatayan para pumayag ka makipaghiwalay. Ngayon, kahit araw-araw nasa labas ka ng bahay niya, hindi ka makalapit. Napakaduwag mo. Eh ano pa bang magagawa ko? Ayaw niya na ako makita. Hindi ko naman pwedeng piliting sirain ang pinto. Ang mga ganitong drama, ipaubaya mo na kay Sinchong. Papunta na siya sa Jiangxing Airport. 1 oras na nakalipas. Qin Xiao, Hindi ka ba umalis? naantala ang flight. Huwag mo na kong iiwan. Lahat ng bagay sa Jiangxing, pwede kong talikuran. Saan ka man pumunta, susundan kita. Pwede ba?